105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:29 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaako. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po yung araw na po tayo ng Miyerkules, araw na po ng Wednesday, ika-26 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, ngayong umaga po ng Wednesday. Malapit na po magsimula ang local campaign sa susunod na 2 araw, particular sa March 28. Yan na po yung start ng lokal na pangangampanya ng mga kandidato. Kaya po nagpalabas na ng paanunsyo, meron po ditong advisory ang Commission on Elections kung saan maglulunsad po ng Operation Baklas. Tatanggalin ng COMELEC, katuwang ang PNP at iba't ibang mga stakeholders yung mga tarpaulin, election paraphernalia sa pag-uumpisa ng election campaign. Ito po yung mga idinikit sa hindi common poster areas upang ipaliwanag sa atin kung ano ba yung maaaring mga kaganapan sa pagsisimula sa March 28. Ipapaliwanag sa atin yan ni Maguindanao Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia. Attorney, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Assalamualaikum and good morning, Sir Jasper at sa lahat ng ating tagapakinig. Opo, nakita po namin sa iyong Facebook posts, Attorney, na March 28 na po mag-uumpisa ang local campaign at kasabay po nito ay nagbigay ka po ng paalaala sa lahat ng mga kandidato regarding dito sa synchronized na Operation Baklas. Pakipaliwanag po ito. Ano pong maaaring mga kaganapan sa March 28, Attorney? Yes, kasi yun nga po Sir Jasper, no? Sa March 28, 2025 kasi magsisimula na yung campaign period ng ating local positions, no? For purposes of the May 12, 2025 national and local elections. So since magsisimula na po yung campaign period, yung ating mga aspirants na dati for local positions, no? Yung sa province hanggang dun sa municipal or city councilors natin, hindi na po sila tinuturing na aspirants, kundi sila po ay tinuturing and considered as kandidato. And since considered na sila kandidato,
nag-a-apply na po sa kanila yung mga prohibition natin at saka yung mga restrictions natin regarding sa mga paglalagay ng mga tarpaulins, posters, and banners. No? That is why ang Commission on Elections magsasagawa ng synchronized nationwide grand backlash operation. So, this March 28, 2025 na po yun. Ang layunin po nun is to remove all tarpaulins, posters, banners, and all illegal campaign materials posted by local candidates. Kasama na rin yung national candidates since matagal na rin nagsimula yung sa kanila, mas nauna. Ang tinutukoy po nito ng mga illegal materials, illegal campaign materials, yung mga halimbawa, yung mga tarpaulin natin na nakalagay sa outside the common poster area, no? Kasi nauna na kaming nagpalabas kung saan pwede magpaskil ng kanilang mga campaign materials, no? Yung tinatawag natin na common poster areas. Maging yung sa mga in public places, no? Na pag doon tayo dumidikit sa public places where the posting of campaign materials is prohibited, kasama rin po yun i-remove. Halimbawa rin yung oversize, kahit naman nandun ka sa common poster area, yung kung saan pwede magpaskil ng yung campaign materials, pero kung oversize naman, yun po, tatanggalin na rin po yan. And in relation to this, no, actually, pursuant din sa COMELEC resolution, nag-inform na kami actually sa lahat ng mga kandidato na i-remove na nila yung yung kanilang mga campaign materials na hindi nakaayon sa ating mga pinapalabas na mga resolution ng COMELEC, no? So, yan, iniintay natin kasi pag hindi nila tinanggal, sinabi natin sa kanila, pa yung March 28, tayo na yung magtatanggal. Ayun, okay. So at least meron pa silang 2 araw. Ngayong araw 26 at bukas 27 dahil pagpatak ng 28, mismo ang COMELEC na tatanggal ng mga tarpaulin na wala sa akmang sukat at yung mga inilagay sa hindi common poster area. Ano palang mangyayari, attorney, pag hindi pa rin tinanggal at kayo yung nagtanggal, mapapadalhan ba ng notice? Mapapadalhan ba ng somewhat na written explanation? Hihingi nyo ba yung paliwanag ng mga kandidato kung ano yung mga kadahilanan bakit sa kabila ng mga panawagan na ito, hindi pa rin natanggal yung mga tarpaulin na inilagay sa hindi common poster area at ano yung maaaring sanction, attorney? Ang mangyayari po kasi yan, i-report natin yan sa COMELEC main, no? Kasi after ng operation, nagre-report kami. Hinihingan kami ng report. So yung mga nakita natin na hindi sumusunod, i-report natin sa Manila. So mangyayari dyan, we will write them a letter. Bakit hindi sila sumusunod. And pag paulit-ulit na, baka mag-file mismo ang COMELEC ng disqualification cases against them. Yun, okay. Kasi nga, ang purpose naman yan is para sa fair election ba, yung patas sa mga kandidato. Kasi di ba nga may limitation din tayo sa paggamit ng mga expenditure sa election, no? So ang mangyayari kasi pag hindi natin i-restrict yan, siyempre yung mayayaman na kandidato, hindi na, baka buong probinsya or buong munisipyo punong-puno ng gano'n, di ba? So that is why we have to restrict it. And at the same time, pag may mga limitation tayo binibigay, may kalakip din yan na parusahan, no, or penalty pag hindi tayo sumusunod. Okay. So yun, so far so good ba, attorney? Anong mood? Anong kumbaga situation natin ngayon ng environment sa Maguindanao matapos pong ginanap yung
matagumpay na peace covenant signing at yung pledge of commitment ng mga kandidato, especially itong gubernatorial candidates dyan po sa 6th Infantry Division. After that, kamusta na ngayon ang environment habang papalapit na yung campaign period para sa local candidates, Attorney? Yes, alhamdulillah, maganda naman yung ating nag-i-improve naman yung ating peace and order situation in relation sa election, no? Simula ng kasi kaya nga natin isinagawa yun kasi we believe na mayroong impact yun po, no? Hindi lang sa mga kandidato, kundi maski na yung sa mga supporter, lalo na sila, yung mga supporter. Kasi nung nakita nila na ito palang mga sila mismo na naglalaban-laban magkakapamilya at publicly declared na hindi naman sila magpapatayan. Opo. Siyempre may implication yun sa baba, diba? Kasi kung ikaw yung supporter, kung hindi naman magpapatayan yung sinusuporta mo or gagawa ng karahasan, bakit ikaw yung gagawa, diba? Ikaw yung makukulong. Yun po yung isang magandang implication nun, and we can feel na nag-i-improve na yung peace and order situation natin. In fact, mayroong sa ilalabas siguro, no, na bagong categorization ng COMELEC. Baka marami yung magbago yung color categorization. Now, ibig sabihin, Attorney, mula sa mataas na categorization, posible na bababa. Oo. Yeah, from red to orange or yellow, or orange to yellow or green, ganyan po. So ang indication nito, mas magiging maganda yung ating environment pagpasok ng local campaign. At sabi nga ni Chairman George Garcia, ayaw nito, no? Kumbaga, kung siya ang tatanungin, ayaw nito na may mga areas na mapapasa ilalim sa COMELEC control. Dahil sigurado, pag nasa ilalim sa COMELEC control, hindi magugustuhan yan ng sino mang, opo. Kasi parang, kwan lang yan ang term nga ng iba dyan, pag nagkaroon ng COMELEC control, so parang may mini martial law, kumbaga ipapatupad during the campaign period at dumating yung election. Pero siyempre sa atin naman, we have to prepare pa rin, di ba? Kasi tayo, hopeful tayo na ganito yung situation, na gumaganda. Pero pag worst na scenario, ready naman ng COMELEC magiging ating security sector ng Armed Forces of the Philippines, ang ating kasundaluhan, ating mga pulis, in case na merong may declaration ng COMELEC control. Okay. So, maliban doon, magandang hakbang din yung panukala ni Chairman George Garcia na magkakaroon ng isang mediator para mag-settle nito mga differences kung sakaling magkaroon man ng mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kandidato. Merong isang mediator na magre-resolve nito, Attorney? Yes. Yun ang kasalukuyan natin na no? Kasi di ba may mga lumilitaw na pangalan doon? Oo. Isa na doon ng ating newly appointed interim chief minister ng BARM, no? Pero siyempre, we have to formalize that, no? Okay. Hindi naman natin pwedeng abalayan yung si interim chief minister Abdul Rauf makakuha kasi nga bukas pa ata yung official na turnover nila, no? Yung, so, siyempre, busy pa. Pero as of now, wala pa naman tayong we have no need for that as of now. Okay. But at least we have the go signal of the COMELEC chairman himself to utilize the help or aid of a mediator just in case na magkakaroon ng hindi magandang or any untoward incident, no? Or hindi pagkakaunawaan. Okay. Sige, Attorney, ang iyong mensahe muli sa lahat ng mga kandidato, ang iyong apila para maiwasan yung misunderstanding, maiwasan yung init, yung spark sa panahon ng local campaign. Sir. Oo, lalo pat 2 araw na lamang ay local campaign na. Sige po, go ahead, Attorney, para sa kabatiran ng lahat ng mga kandidato dito sa ating BARM region. Go ahead po, Attorney. Yes, tayo po ay paulit-ulit po yung pananawagan natin sa kanila na sumunod po sila sa ating mga pinapatupad na mga patakaran, no?
po sa kanila para sa patas na eleksyon and para na rin sa tahimik at mapayapang eleksyon. Tayo po ay nananawagan na sana itong papalapit na sa campaign period yung maging labanan ng plataforma at hindi labanan ng dahas o Kasi pag gano'n ang nangyari, nandyan tayo, ang COMELEC, with the help of the security forces, talagang pupuksayan natin yan pag may mga ganyan na karahasan. So, tayo po ay nag-apila sa kanila na in case na mayroon silang hindi maintindihan, do not take the law into their own hands. Nandito naman tayo sa COMELEC. In fact, every municipality, mayroong mga election officers tayo dyan. Kung saan pwede nyo alamin kung yung hinala niyo ba may legal basis ba, di ba? And para rin maka-action ng COMELEC. So hindi na nila kailangan na sila mismo yung mag-implement ng batas. Kasi nandiyan naman ng COMELEC, tutulungan naman ng PNP at ng ating mga kasundaluhan in case na may mga paglabag nga. So para hindi yung dalawa yung hulihin, kundi yung nakalabag lang ang ating habulin kung mayroong paglabag. Kasi minsan akala natin mali ito. Pero yun pala, may pwede pala, di ba? So legal pala yung ginagawa. So para una ma-clarify kung tama ba yung hinala natin, i-approach, lapitan muna natin yung COMELEC. So kung may paglabag, hayaan natin ang COMELEC na gumawa ng solusyon o hakbang para matigil yung kung ano man yung mga illegal na gawain. Okay. So yun po. Tapos lalong-lalo na itong March 28 po, nakikiusap tayo na yung ating mga kandidato kasi pagkalalaki yung kung talaga yung nakikita natin. Mga campaign material sobrang laki, so alam naman natin na mahal yung ngayon. Pero nag-apila tayo and sumunod sila dun sa ating prior notice sa kanila to voluntarily remove. Otherwise, sabi nga natin, tayo mismo magre-remove. Kasi during the operation, kasama natin ang PNP and the Army. Pati yung sa Menre dito, sa Bar Menre. Or at saka yung sa mga electric cooperative like Magelco. Para naman dun sa kasi may mga nakikita tayo dun pinapaskil sa mga poste mismo ng mga kuryente. So sila yung magsasagawa ng pagtanggal. Okay, sige. Attorney, thank you very much sa iyong mga information at naway makarating itong iyong mensahe sa lahat ng mga kandidato ng sa ganon. Wala na ho tayong magiging problema pa sa pagsisimula ng local campaign sa March 28. More power sa inyo po dyan sa Commission on Elections. Thank you very much, Attorney. Salamat din po, Sir Jasper. Apo, yan po ang Provincial Election Supervisor ng Maguindanao, Attorney Muhammad Nabil Mutia. So, ready na ang Commission on Elections sa isasagawang malakihan pala ito, synchronized nationwide Grand Baklas Operation. Ibig sabihin talagang from Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, sabay-sabay na magsasagawa ng Operation Baklas. Sa March 28 po yan, sa pagsisimula ng local campaign. Kaya po ipinapanawagan ni Maguindanao Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia na sa lahat ng mga kandidato na sumunod doon sa akmang sukat ng inyong mga tarpaulin, election paraphernalia at regulated na rin po lahat ang inyong mga galaw, lalo na Rick, sa mga expenditures, sa mga gastusin sa panahon ng pangangampanya. Ang maganda rito ay walang mga lugar sa Maguindanao at maging sa Cotabato City ang posibleng mapapasa ilalim sa COMELEC control. Ayon nga kay Attorney Muhammad Nabil Mutia, mas bumaba pa nga yung categorization. Yung iba na mula sa red category ay bumaba sa orange category. So magandang senyalis daw ito, magandang pangitain daw ito sa pagsisimula ng local campaign sa March 28 dahil mas bumaba yung tensyon sa politika dahil nga po sa mga matagumpay na peace covenant signing, matagumpay na
paglagda sa pledge of commitment ng mga kandidato mula sa provincial level pababa hanggang sa city at municipal level. Ito yung isa sa mga indicators kung bakit mas napababa yung tensyon dito ho sa Maguindanao at maging sa Cotabato City sa usaping politika. Ganap na pong alas 8:49 ng umaga. Kahapon ng hapon, nakakalungkot ito isang nakaligtas sa tangkang pagpatay. Ang dalawang opisyal ng barangay na sakay ng pickup truck nang ito ay pagbabarilin sa barangay Taviran, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte pasado alas 5 ng hapon kahapon. Araw ng Martes, March 25. Sa report mula sa Dato Udin Sinsuat PNP, minamaneho ni Barangay Kagawad Nasrula Saban ang Ford Raptor na may plate number na MAM 3302 nang ito ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Sakay din sa naturang sasakyan si Ray Bermudez, ang barangay secretary ng Barangay Nikitan sa Dato Udin. Wala namang tinamaan ng bala sa mga sakay ng pick-up pero nagtamo lamang ang dalawa ng minor wound na mula sa bubog ng salamin ng sasakyan. Galing ng Cotabato City ang mga biktima at patungo sa direksyon ng Dalikan sa Dato Udin nang maganap ang pananambang sa bahagi ng Barangay Taviran. Nagawa pa ng driver na imaneho ang sasakyan hanggang sa makarating sa detachment ng sundalo sa bahagi ng Barangay Bito. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon upang matukoy ang motibo at sospek sa pamamaril. At kaugnay ng balitang ito, mariin namang kinokondena ni Dato Udin Sinsuat Mayor Dato Lester Sinsuat at one Maguindanao elected Vice Governor by Aini Sinsuat ang nangyaring pananambang sa Barangay Taviran kahapon, araw ng Martes. Sa official statement ng alkalde, bagamat nakaligtas si Barangay Nikitan Chairwoman May Chris Sinsuat at iba pang sakay sa naturang sasakyan, matindi naman ang naidulot na trauma nito sa mga biktima at walang puwang ang mga ganitong uri ng karahasan. Dalawa ang nasugatan sa pananambang na sina Reynaldo Bermudez, ang barangay sekretary ng Barangay Nikitan, at si Nasrula Saban, ang barangay kagawad ng Nikitan sa Dato Udin. Hinihiling ng alkalde sa PNP na magsagawa ng malalimang investigasyon upang mapanagot ang mga responsable sa ambush. Samantala, inaasahan namang dadalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbubukas sa pinakamalaking KCC Mall branch sa Pilipinas, kung saan inimbitahan po ito bilang guest of honor. Magbubukas ang KCC Mall of Cotabato sa darating na April 2, 2025. At maliban kay PBBM, inaasahan din ang pagdalo ng iba't iba mga Filipino celebrities. At sa lagay ng ating panahon, isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 645 kilometers east at ng southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahan na magiging ganap na bagyo ang nasabing LPA. Inaasahan na magpapaulan ito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at ng Mindanao. Ganap na pong 8:52 ng umaga at dito po nagtatapos ang ating panatuntunan ngayong umaga po ng Wednesday. Sa kalan po natin mga reporters, cameraman at technical side, Wiggy Madamba. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon.
Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Ang bawat problema ay may solusyon at sa bawat solusyon ay may aksyon. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Manguda Datu, agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Political advertisement, paid for and by Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Manguda Datu, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve. They have videoke, hamburger, and many more. They accept birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping.
Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Oliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.